Ikaw ang blind date na inirekomenda ni Aling Ramos, di ba? Nabalitaan kong 8 beses ka nang nakipag-blind date. Oo, ako nga. Ikaw naman si Mang Alonzo. Si Ginoong Montenegro, inirekomenda ni Aling de la Cruz. Tiningnan ko ang litrato mo. Medyo iba sa personal. Mang Alonzo, mas mabuting dumiretso na tayo sa usapan. Nakikita mo naman, sa aking kalagayan, hindi ako kinukulang sa babae. Siguro, pera ko lang ang habol mo, di ba? Mang Alonzo, talagang ordinaryo ngunit may tiwala sa sarili. Wala ka pa bang nabibiling bahay sa imperial na Kapitolyo? Sa ngayon wala pa. Pero pagkatapos ng kasal, kung kailangan, pag-iisipan kong bumili. Pagkatapos nating magpakasal, sa bahay ka lang, mag-aalaga ng mga bata, at mag-aalaga rin sa aking mga magulang. Siyempre, ang 3 kain sa isang araw, paglalaba at pagluluto, hindi yan mawawala. Mang Alonzo, naghahanap ka ba ng asawa o ng katulong? Pareho lang ba ang asawa at katulong? Ay, teka nga pala, kakabili ko lang ng bahay, 3,000 bayad sa mortgage kada buwan. Kailangan mo ring tulungan akong bayaran yan. Ibig mong sabihin, kung magpapakasal ako sa'yo, hindi lang ako mag-aalaga sa matatanda, kundi magpapalaki rin ng mga bata at tutulong pa sa pagbabayad ng mortgage mo? Magpapakasal ako, hindi para tumulong sa mahirap. Ikaw, Kung gayon, ngayon, magkano na ang ipon mo? Sa ngayon wala pa akong ipon. Wala kang pera? Bahay? O karera? Walang ipon? Sweldo mo lang ay 4 hanggang 5,000 kada buwan. Paano mo ako bubuhayin? Ang bag ko pa lang ay ilang daang libo na. Ang suot kong damit ay Chanel din, Classic Edition. Sa ganyang antas mo, paano mo ako bubuhayin? Mang Alonzo, gusto kong magpakasal sa isang taong ka-wavelength ko at makasama sa buhay, hindi sa isang lalaking tulad mo na parang walang utak at basta na lang mabuhay. Binibining Santos, patawarin mo ako sa pagiging prangka, pero sa ugali mong yan, deserve mong maging single. Binibine, ang pera ay numero lang. Para mapanatili ang relasyon ng dalawang tao, hindi ito nakasalalay sa pera bilang sentro. Sa pamamagitan ng pagsuporta at pagsasama, doon lang tatagal ang relasyon. Ang dukha na yan, ang galing magpanggap. Nagsasayang lang ng oras ko. Ako nga pala si Sofia Santos. Diego Montenegro. Ito ang aking impormasyon. Ang sinabi mo kanina, narinig ko lahat at lubos akong sumasang-ayon sa iyong pananaw sa kasal. Binibining Santos, ang malaya at nakapag-iisang pananaw. Lubos din akong sumasang-ayon. Hello, tatay. Si Boss Alonzo, ang kontratista ng construction site. Marami siyang pera. Kung hindi ka nasisiyahan, ayos lang. Pero paano mo siya nahiya? Sinabi ni Boss Alonzo, kung hihingi ka ng tawad sa kanya, maaari kanyang bigyan ng isang pagkakataon. Sino ang may pakialam sa pagkakataon niya? Bakit hindi na lang natin bilisan? Paano kung kasal na may kasunduan? Tutal, pareho naman tayong may gusto. Bukas, 2:00 ng hapon, kumuha tayo ng sertipiko sa rehistro sibil. Sige, Masarap makipagtulungan. Magkita tayo sa rehistro sibil. magkita tayo. Presidente, bakit po kayo nakikipag-date bilang isang ordinaryong tao? Total, kasal lang naman. Pareho lang kung sino man. Ang mayamang dalaga na ipinakilala ni Lola ay masyadong nakakagulo. Ako na ang bahala. Imbestigahan si Sofia Santos. Opo. Paumanhin, ipinadala ko ang kotse ko para sa maintenance. Nagtaxi ako at medyo traffic sa elevated highway. Ayos lang, pumasok ka. Ngayon ba, sadyang nag-leave ka para samahan akong kumuha ng sertipiko ng kasal? Hindi ko akalain na sa murang edad, ang kasal ay totoo na. Ay, oo nga pala. Narito ang 2,200. Hawakan. Mumuna ito.
para maiwasan ang awkwardness. Nang hiwalay agad pagkatapos ikasal, lumipat ka na lang sa bahay ko. May apartment ako sa sentro ng lungsod. Bubuhayin mo ako? Hindi naman pwedeng ang may 5,000 sahod kada buwan ang bubuhay sa akin na may 8,000 sahod kada buwan, di ba? Kahit palsong kasal tayo, hindi ko naman pwedeng. Pabayaan ka. Ang interesanteng babae. Hoy, Luna. Meeting para sa bagong presidente? Sige, pupunta na ako. Oo nga pala, ang password ng kwarto ko ay 6 na 8. Diretso ka na lang doon. May gagawin pa ako sa kumpanya, kaya hindi na kita masasamahan sa paglipat. Sasamahan kita dahil nadaanan ko. Nadaanan? Ang kumpanya ko ay nasa grupo ng kasaganaan sa sentro ng pananalapi. Paano mo naman nadaanan? May kailangan lang akong asikasuhin doon. Ay, oo nga pala. Mag-overtime ako ngayong gabi. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Nakita mo ba na nagtatrabaho ako sa ganito kalaking kumpanya, kaya medyo naiinggit ka? Huwag kang mag-alala, ang ginto ay laging kumikinang. Hindi mo kailangang inggitin ako. Pumasok ka na, huwag kang mahuli. Presidente, Ipahayag na, kanselado ang pagpupulong sa pag-upo ng presidente. kanselado? Presidente. Ang buong kumpanya, ilang daang empleyado, para sa pagpupulong ng presidente, abala sa paghahanda sa isang buwan. Biglang kanselado? Hindi ba't medyo? Pag-upo lang naman, hindi na kailangan ng malaking paghahanda. Opo, Presidente. Ang pagpupulong na ito, bakit biglang kanselado? Pinagmadali pa akong pumunta rito, ano ba yan? Narinig niyo ba? Ang bago nating presidente ay ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro. Hindi nga. Talagang ang prinsipe ng korona. Ang pamilya Montenegro ang unang pamilya sa imperial na Kapitolyo, hawak ang kalahati ng ari-arian ng buong lungsod. Hindi ko inakala na ang prinsipe ng korona ay personal na mamamahala sa grupo ng kasaganaan. Ang prinsipe ng korona na ito, kinansela agad ang pagpupulong ng proyekto pagkaupo pa lang. Hindi kaya siya ay isang walang pinag-aralan na palamunin? Ano ang alam mo? Balita sa labas, ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro ay walang awa, mabilis kumilos, at isang henyong pangnegosyo. Pero narinig niyo ba? Ang prinsipe ng korona, pagkatapos tumawid ng karagatan para sa pag-ibig. At nagkaroon ng sakit ng damdamin, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ugali, at isang sobrang baliw. Baliw. Mas maganda pa rin ang nagpakasal ng mabilis kong asawa. Kahit wala siyang masyadong pera, mukhang maganda naman ang pagkatao niya. Magandang araw, Sekretarya Garcia. Magandang araw, Chairman Ramos at Chairman De La Cruz. Presidente, bakit hindi nyo na lang diretsong sabihin sa ginang na kayo si Ginoong Montenegro ng Kapitolyo? Masyadong espesyal ang aking pagkatao. Bukod pa rito, hindi ko pa siya lubos na kilala. Pag-uusapan na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Linawin natin, ito ay isang palsong kasal. Kaya, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, kailangan nating magkaroon ng 3 kasunduan. Una, pagkatapos ng kasal, bawat buwan ay bibigyan kita ng 5,000 piso bilang bayad sa kasal. Pangalawa, sa panahon ng kasal, hindi tayo dapat manghimasok sa pribadong buhay ng isa't isa, ngunit dapat tayong manatiling tapat. Ibig sabihin, bawal lumandi sa kasal. Ako ay pili sa relasyon. Pangatlo, ang ating kasunduan sa kasal ay para sa 1 taon. Sa loob ng 1 taon, kung sino man ang maagang magtatapos ng kasunduan, ito ay paglabag sa kasunduan. Kailangan niyang magbayad sa kabilang partido ng 50 milyon. Bakit? Masyado bang malaki ang bayad sa paglabag? Ayos lang. Basta't matapat na at hindi ka lalabag, walang magiging problema. Ang bayad sa paglabag ay maliit na bagay. Ngunit, ayon sa kasunduan, hindi mo balak gampanan ang mga tungkulin ng mag-asawa? Ito, palsong kasal tayo. Kaya, syempre, hindi tayo pwedeng matulog ng magkasama. May iba ka pa bang tanong?
Kung gayon, bakit mo ako bibigyan ng 5,000 piso? Dahil pagkatapos ng kasal, ako ang bahala sa labas, ikaw sa loob. Abala ako sa trabaho, kaya sa bahay, ang mga gawaing bahay, ang mga alaga kong halaman, at ang aking pusa, ikaw na ang bahala. Ang 5,000 piso ay ang iyong bayad. Sige, basahin mo na lang ng dahan-dahan ang kasunduan. May kailangan pa akong gawin. Mayroon pa akong proyekto na hindi pa tapos. Kailangan kong tapusin ito ngayong gabi. Ang bago naming presidente ay isang manyak. Ayoko magkamali. Sino ang nagsabing manyak ang presidente ninyo? Sino nagsabing pervert ang presidente nyo? Ang mga kasamahan namin, lahat nagsasabing pervert siya. Siya raw ang prinsipe ng korona ng ang pamilya Montenegro. Ang ganyang prinsipe ng korona, siguradong walang pinag-aralan. Paano siya makakaintindi ng negosyo? Hindi siya pervert. Bakit hindi? Hindi pa nga siya nakakaupo. Pero ang kumpanya namin, sa loob at labas, sa itaas at ibaba, nilinis niya na nang hindi bababa sa 10 beses. Sabi pa ng manager namin, may misophobia raw ang presidente. Hindi pwedeng may kahit isang alikabok. Kundi, magagalit ang presidente. Misophobia ba yan? Sakit sa pag-iisip yan, di ba? Karaniwang sakit yan ng mayayaman. Mahina ang loob. Ganon mo ba kinaiinisan ang mayayaman? Hindi naman ako galit sa mayaman. Ayoko lang talaga sa mga taong umaasa sa kanilang koneksyon, pero wala namang kakayahan, at ginagawa ang nais. Ay teka, ang fountain pen mo, mukhang imported na brand. Gumagamit ka ng ganoong kamahal na pen? Peke. Sabi ko na nga ba, ang sahod mo sa isang buwan 1,000 lang, paano ka magiging ganoon kaluho? O ibalik ko na sayo. Ang daldal mo naman. Kailangan ko pang magpuyat para tapusin ang proposal. Kahit hindi mo matapos ang proposal, ang presidente nyo, wala namang gagawin sa'yo. Sino nagsabi? Ang pervert na yon, iba-iba ang ugali araw-araw. Kung hindi ko matatapos ang proposal ngayon, baka talagang tanggalin niya ako. Ano ang ginagawa niyo? Anong ginagawa ninyo? Lola, bakit po kayo nandito? Nabalitaan ko lang na nagpakasal ka. Sabi ko, Diego, bakit hindi ka makinig kay Lola? Alam mo ba kung ilan sa mga babae, sa labas ang tapat? Aayusin ni Lola para sa'yo. Ang isang dalaga mula sa mayamang pamilya. Lola? Eto si Sofia? Kakapakasal lang namin. Magandang araw po, Lola. Ako si Sofia. Aalagaan ko po si Diego. Ay, Sofia, ang ganda mo pala. Gusto ka ni Lola. Lola, kukuha lang po ako ng prutas para sa inyo. Umupo po muna kayo. Hindi. Hindi gutom si Lola. Sofia, kailan ninyo bibigyan si Lola ng isang matabang apo? Hindi pa nagmamadali yan, Lola. Kakakasal lang namin ni Sofia. Ang pag-aanak ay wala pa sa aming plano sa ngayon. Gusto mo bang ikagalit ni Lola? Ang pag-aanak ay unang prioridad. Kayo dalawang tao, ano pa ang pinaplano ninyo? Sophie, sabihin mo, tama ba si Lola? Magkaapo na kayo, nang mataba agad. Opo, susundin ko po si Lola. Ang galing. Saan ko naman hahanapin ang isang matabang apo para sa lola niya? Ay, gabi na rin pala. Hindi naguguluhin ni Lola ang oras ng pahinga ninyong mga kabataan. Aalis na ako. Ay, ano to? Lola, ito ang dokumento ng kumpanya ko. Opo, ito nga ang dokumento ng kumpanya ni Diego Montenegro. Dokumento lang naman yan, di ba? Kayo dalawang tao, bakit kayo ganyan kasaya? Sige na, hindi ko na aaksayahin ang oras ninyo. Ang lola mo, nagbigla ang inspeksyon pa. Madalas mangyayari ang ganito sa hinaharap. Kaya makipagtulungan ka ng maayos. Sige na, ako ang pinakamagaling. Magpasaya ng matatanda, ang napakagaling na pag-arte ko kanina. Hindi ba, ang lola mo, hinding-hindi niya malalaman ang tungkol sa palsong kasal natin. Aalis na ako.
Manager, nandito na ako sa Hotel Perlas. Ang proyektong pang-ekolohiya ng grupo ng sumisikat na dragon, sisiguraduhin kong makuha. Sofia, ang boss ng grupo ng sumisikat na dragon mismo ang pumili sa iyo para makipag-usap, kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Sige, naiintindihan ko. Presidente, ang hapunan ngayon ay inorganisa ng Presidente ng Kamara ng Komersyo ng Imperial na Kapitolyo. Malinaw na ang intensyon ng Kamara ng Komersyo, umaasa silang mamuhunan ka, Presidente, sa kanilang bagong proyekto. Bakit siya narito? Ginang, narito siya ngayon para makipag-usap tungkol sa proyekto sa grupo ng sumisikat na dragon. Oh, at saka, ang grupo ng sumisikat na dragon ay miyembro rin ng Kamara ng Komersyo ng Imperial na Kapitolyo. Sofia, uminom ka pa ng isa. Boss C, hindi na talaga ako makainom. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa proyekto. Sofia, simula nang makita kita sa piging, gusto ko nang hawakan ang iyong makinis na balat. Kung pasayahin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang proyekto. Ano sa tingin mo? Kung paglilingkuran mo ako ng maayos, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng proyekto. Ano sa tingin mo? Hayop. Lahat ng tao rito, sa loob at labas, ay mga tao ko. Saan ka pupunta? Sino ka? Sekretarya Garcia, ang mga proyekto ng grupo ng sumisikat na dragon ay hindi tatanggapin ng Tiansheng. Tungkol naman kay Boss C, ipadala siya sa Aprika para magtanim ng puno. Opo, Ikaw. Ikaw ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro. Ang init ko. Anong nangyari sa'yo? Nauuhaw ako. Kukuhanan kita ng tubig? Anong nangyari? Bakit ako nandito? Ito. Paano nangyari to? Paano naging ganito? Kakasama ko lang sa palsong kasal, wala pang 1 linggo. Paano ko siya nakasama sa kama? Ang pabaya ko. Sofia, narinig mo na ba? Ang grupo ng sumisikat na dragon ay bangkarote. Bangkarote. Ang biglaan naman. Oo nga, nagulat din ako. Bigla na lang, paano sila naging bangkarote? Kahapon pumunta ka sa grupo ng sumisikat na dragon para pag-usapan ang proyekto. Mabuti na lang at hindi natuloy. Kung hindi, tayo ang naghirap. Kahapon. Ang naaalala ko lang, sinundo niya ako. Tapos. Sofia, pinapapunta ka ni Sekretarya Garcia sa opisina ng Presidente mukhang tungkol ito sa proyekto ng grupo ng sumisikat na dragon. Sofia, mag-ingat ka. Presidente, pinapatawag niyo po ako? Diego, bakit ka nandito? Diego Montenegro, anong ginagawa mo rito?
Gulat ka. Ito ang grupo ng kasaganaan, opisina ng presidente. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo ang presidente namin? Mas mabuti. Tanungin mo si Sekretarya Garcia kung bakit ako narito sa opisina ng presidente. Sekretarya Garcia, siya ba ang presidente namin? Siya nga. May kailangan pa akong gawin, kaya aalis na ako. Bakit ka tumatakbo? Takot ka bang kainin kita? Hindi ba't sabi mo bubuhayin mo ako? Baka hindi ko kayang buhayin ka. Ako ay baliw? Isang dakilang demonyo. Hindi. Sabi-sabi lang ang lahat ng iyon. Presidente, alam kong nagkamali ako. Palampasin ang mali ng iba, huwag mo na akong pagtuunan ng pansin. Presidente. Presidente Montenegro, Ginoong Montenegro. Naaalala mo ba ang ginawa mo sa akin kagabi? Ako, anong ginawa ko? Hindi ko matandaan. Hindi ko mamasamain na ipaalala sa iyo ang nangyari kagabi. Hindi ko alintana tulungan kang alalahanin ang nangyari kagabi. Hindi ko talaga matandaan. Nagkamali ako. Bakit mo ako niloko? Ano ang niloko ko sa iyo? Ang iyong pagkatao. Malinaw na ikaw ay nasa tuktok ng pyramid, isang mayamang Ginoo. Bakit mo ako niloko? At nagpanggap na mahirap. Nagpanggap na mahirap? Tinatanong mo ba ako? Ako, Ano yon? Hoy, prinsipe ng korona, sobra ka namang walang puso. Nagpakasal ka na, hindi mo man lang sinabi sa amin. Kung hindi dahil sa iyong lola na nakapagkwento, ako, ang iyong kaibigan, ay nasa dilim pa rin ngayon. Diretsuhin mo. Kaarawan ko bukas. Prinsipe ng korona, pakisama naman. Dumating ka para magbigay suporta. Ay, oo nga pala. Isama mo rin ang prinsesa ng korona. Gusto ko ring makita kung anong klaseng babae ang nakabihag sa aming prinsipe ng korona. Ay, teka. Ang asawang ito, baka hindi naman totoo? Hello? Hello? Prinsipe ng korona, hello? Ay naku, pinutol pa ang tawag ko. Anong klaseng tao yan? Presidente, dahil may gagawin ka pa, aalis na ako. Tigil. Pinayagan ba kitang umalis? Ang nangyari kagabi? Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ang nangyari kagabi, hindi talaga ako ang may kasalanan. Uminom lang ako ng kaunting alak. Alak? Oo, may problema sa alak na yon. Pagkatapos kong inumin yon, doon lang nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi talaga ako ang may kasalanan dito. Hindi naman ako ang may buong kasalanan. Kaya, ako ang may kasalanan? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kasi, naku, nangyari na. Tsaka, hindi naman ikaw ang nalugi. Bakit ka pa ganyan? Umalis ka. Hindi ba sabi mo bubuhayin mo ako? Magtrabaho ka ng maayos para bago matapos ang taon, mabilhan mo ako ng villa. Ikaw. Kapitalistang aso. Ang yaman-yaman mo, pero nagpanggap kang mahirap para pakasalan ako. Ayoko sa damit na to. Kung ayaw mo, itapon mo. Ikaw! Malapit nang magsimula ang birthday party. Ayoko nang nahuhuli. Birthday party ng kaibigan mo, pero ganito ako kapormal manamit? Ano to? Ang hindi nakakaalam, iisipin pa, nasasali ako sa beauty pageant. Sige na, susuotin ko. Susuotin ko na, pwede na? Tara na. May kakaiba kay prinsipe ng korona. Dati, napakasipag niyang dumating sa oras. Bakit pagkatapos niyang magpakasal, nag-iinarte pa rin siya?
Ay, tumahimik ka na lang. Nagtataka nga ako, anong klasing babae ang nakakuha ng atensyon ni Kuya Diego? Anong klasing babae ang magugustuhan ni Kuya Diego? Pag pinag-uusapan, dumarating nga. Siguro itong magandang babae ay ang prinsesa ng Corona, di ba? Prinsesa ng Corona. Marco, hindi ka ba marunong magsalita? Ito ang unang beses na makikita natin si ate, kaya huwag kang magsalita ng kung ano-ano para hindi tayo pagtawanan ni ate. Ay, hindi naman, hindi yan biro. Pero itong prinsesa ng Corona, medyo hindi ako sanay. Nga pala Marco, kaarawan mo ngayon. Naghanda ako ng regalo para sa'yo. Ito ay bato na dinala ko mula sa bakasyon ko sa dagat. Pinaukit ko sa isang mast at pinablessing sa templo. Ngayong taon, hindi ba't birth year mo? Ito para sa'yo, para maging ligtas at malusog ka. Ate, napakabuti mo. Ate, gusto ko talaga ang regalong ito. Bitawan mo. Sa tingin ko, halos kumpleto na tayo. Mag-toast tayo. Paumanhin sa inyong lahat. Nahuli ako. Ate Shera, nandito ka na? Hoy, bakit mo siya pinapunta rito? Ay, inosente ako. Hindi ko nga alam kung kailan siya bumalik. Paano ko siya tatawagin? Isa pa, si Diego ngayon kasama ang asawa niya. Masyado ba akong walang pakiramdam para imbitahin siya? Gusto ko bang mamatay? Si Ate Shera, ako ang nag-imbita. Mga kaibigan, matagal na tayo. Magkita-kita. Dapat lang, di ba? Ate Shera, umupo ka? Diego, matagal na tayong hindi nagkita. Hoy, ikaw. Diego, bumalik ako ngayon para magtrabaho sa bansa. Hoy Marco, ano sa tingin mo? Sa aking pagmamasid? Parang si Shera. Sa ating prinsipe ng Corona ay may natitirang damdamin. Ang mga babaeng ganyan, marami na akong nakita. Akala ba nila, madali lang umangat sa buhay? Si Ate Shera ay mula sa kilalang pamilya at mula pagkabata ay isang dalagang may pinag-aralan. Siya at si Diego ay kilalang magandang dilag at ginoo. Diego, sino ito? Asawa ko. Asawa ko. Ang asawa mo? Kailan ka nagpakasal? Bakit hindi ko alam? Nagpakasal ako. Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Ngayon. Kaarawan ko ngayon. Tayong matatandang magkaibigan, hindi madaling magkasama. Oo nga, Shera, halika't umupo ka. Hindi na ako uupo. Okay lang ako dito. Matagal na kaming hindi nagkita ni Diego. Magkwentuhan tayo. Hindi ka naman siguro tututol, di ba? Nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Shera Mercado. Ang ex-girlfriend ni Diego. Binibining Mercado. Mas mabuting doon ka na lang umupo. Tutal, kami ni Diego ay kasal na ngayon. Kahit kasal na, kailangan pa rin panatilihin ang tamang distansya. Kasi, ang mga babae ay kailangan pa rin manatiling sariwa. Si Diego ay hindi gusto ang malalambing na babae. Pero ang asawa ko, gusto niya akong dumidikit sa kanya. Diego! Maglaro. May inihanda akong sorpresa para sa inyo. Halika bro, bumunot ka muna. Makipagsayaw ng sexy sa isang miyembro ng opposite sex dito. Sexy dance. Ano ba yan? Lina, wala rin akong magagawa. Mahirap umatras. Tsaka, dito sa lugar na to, ikaw lang ang nandito.
Sexy dance, sexy dance, sexy dance. Tara, tara, sama-sama. Tara na, tara na. Halika, Sierra. Bumunot ka ng isa. Katotohanan. Ang iyong unang beses, kanino mo ibinigay? Ang iyong unang beses ay ang unang beses sa kama? Kung gayon, ang unang beses ni Ate Shera ay tiyak na ibinigay kay Kuya Wang. Lina, huwag kang manggulo. Pupunta ako sa palikuran. Sierra? 2 taon tayong magkasama, pero walang nangyari. Kung kilala mo ang ugali ko, dapat alam mong tumigil na. Diego, may lihim na problema ako. Kaya tayo naghiwalay noon. Hindi mo pa rin ba? Ako makalimutan? Alam mong babalik ako. Kaya sinadya mong maghanap ng babae para inisin ako. Diego, magsimula ulit tayo. Nandito na ako ngayon, at hindi na. Ako aalis. Sierra, tapos na tayo. 5 taon na ang nakalipas, iniwan mo ako dahil anak sa labas ako at walang karapatan sa mana ng pamilya Montenegro. Diego, hindi ganoon. Pakinggan mo ako. Sierra, tapos na tayo. Ang pag-ibig ay dapat ay may pagmamahalan mula sa magkabilang panig. Nakalimutan ko na, sana ikaw din. Diego, bumalik ako ngayon dahil gusto kong magsimula ulit tayo. Pwede mo akong saktan o murahin, pero huwag mo lang akong iwan. Naiintindihan ko ang desisyon mo, 5 taon na ang nakalipas, pero pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Kasal na ako, at kung makikipag-ugnayan pa ako sa ibang babae, magagalit ang aking ginang. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Hiwalayan? Pinag-isipan ko. Tayong dalawa, malaki ang agwat sa values at estado. Ako'y ordinaryong tao lang. Ikaw naman ay nasa itaas, nasa tuktok ng piramid, anak ng mayamang pamilya. Kaya? Ako'y ordinaryong tao lang. Hindi ko kayang maging ginang ng marangal na pamilya. Ang kasal, hindi ba't dapat pareho ang estado sa buhay? Tayong dalawa, magkaiba ang estado sa buhay. Nakakahiya sa iba. Sa tingin ko, si Binibining Mercado ay magaling. Hindi ba't may natitirang damdamin ka pa rin sa kanya? Ngayong hiwalay na tayo, pwede kayong maging mag-asawa. Ang ganda ng pagkakapareho ninyo. Sige. Hiwalayan, di ba? Walang problema. Bukas magpapaalam ako. Kukunin na natin ang divorce certificate. Ayon sa kasunduan sa kasal, ang sinumang lumabag ay kailangang magbayad ng 50 milyon bilang kabayaran. Ilagay mo na lang direkta sa card ko. Kasunduan din ba ang nilabag ko? Hindi aabot ng 1 taon ang kasal at ikaw ang nagtapos ng kasunduan. Hindi ba't paglabag yan? Pinagbigyan lang kita at ang mahal mong babae. Paglabag na ba yan? Wala akong mahal na babae na sinasabi mo. Ang tungkol sa hiwalayan, ipapaubaya ko sa abogado. Ang kabayaran, mas mabuting ibigay mo agad sa akin. Pagkatapos ng hiwalayan, wala nang koneksyon. Malinaw na nakasulat sa kasunduan sa kasal. Asawa ko, hindi na ako makikipaghiwalay. Hindi na ako makikipaghiwalay. Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa kin? Anong tawag mo sa kin kanina? Asawa. Asawa ang tawag ko sa'yo. Sa kasunduan sa kasal, wala namang nakasaad na bawal kang tawaging asawa, di ba? Sige. Huling beses na yan. Huwag na ulitin. Sige, wag na ulitin. Sofia Santos, nilinaw ko na kay Sierra Mercado, 5 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ako dahil anak sa labas ako, iginagalang ko ang desisyon niya. Ngayon, lumipas na ang 5 taon at wala na akong anumang nararamdaman para sa kanya.
Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Ayoko lang na magkamali ka ng akala. Sa batas, tayo ang mag-asawa. Hinding-hindi ako. Maglolo ko sa kasal. Kung may mangyari sa hinaharap, huwag mong kimkimin. Ihahatid. Kita. Huwag na, huwag na. Naserbisan na ang kotse ko. Kaya ko nang mag-isa. Ihahatid kita. Espesyal ang posisyon mo. Espesyal? Ikaw ang presidente ng grupo ng kasaganaan. Ako'y isang simpleng empleyado lang. Paano ko hahayaang maging driver ko ang presidente? Isa pa, kung makita tayo ng mga kasamahan, magchitsismisan na naman sila. Kung gayon, ikaw ang maging driver ko. Ikaw talaga. Sofia, kaninong kotse ang sinakyan mo? Boyfriend mo ba yon? Sino ang kasama mo sa kotse kanina? Boyfriend mo ba yan? Luna, ako sana. Nakita ko lahat ang kotseng yon. Nakita ko na yan sa magazine. Limited edition. Ilang 10 milyon, di ba? Sino yung nasa kotse? Kailan ka pa nagkaroon ng bagong anak mayaman na boyfriend? Siya. Hindi ko boyfriend. Hindi mo boyfriend pa hinatid ka sa trabaho? Ay, teka. Sabi ko na nga ba, bakit pamilyar ang side profile niya? Prinsipe ng Corona? Bakit ka bumaba sa kotse ng ating presidente? Sabi ko na nga ba, huwag siyang maghatid. Ayan na, si Luna Mendoza pa naman ang kilalang chismosa sa kumpanya. Ako. Nakita ako ng presidente sa daan, siya ay mapagkawang gawa. Kaya, hinatid niya ako rito. Talaga? Paano ko narinig na ang prinsipe ng Corona ng pamilya Montenegro ay walang puso at malupit? Siya ay maawain sa mga empleyado? Hindi naman. Sa totoo lang, mabait ang presidente. Hindi rin siya ganoon ka-abnormal. Huwag mo nang ikalat yan. Presidente. Bilisan mo, bilisan mo! Tara na, Luna Mendoza. May meeting pa tayo mamaya, huwag kang malate. Ay nako, patay! Hindi ko pa natatapos ang proposal ko. Siguradong ang tagapamahala ay sisigawan na naman ako. Tara na. Dito na lang ako maghihintay ng elevator. Bakit hindi siya pumasok? Ito ang pribadong elevator ng presidente. Pribadong elevator ng presidente. Pasensya na, nakalimutan ko, aalis na ako. Ano ang sinabi mo sa akin kanina? Pervert? Hindi, presidente. Mali ka. Paano ko naman sasabihin na pervert ka? Pinupuri kita na mapagkawang gawa at maalalahanin sa empleyado. Ipinagtatanggol kita. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Luna. Sofia Santos, ito ang pribadong elevator ng presidente. Bakit ka lumabas mula sa pribadong elevator ng presidente? Direktor Salvador, ako. Nagkataon lang na swerte ako, nakasalubong ko ang presidente, at isinama niya ako paakyat. Ang presidente ay may germophobia, hindi mo ba alam? Ang pribadong elevator na ito, pwede mo bang sakyan? Sa pagkakataong ito, sige na, pero sa susunod na maging hindi makatwiran ka, ako mismo ang kakausap kay vice-presidente ko. Sige, wag na ulitin. May gagawin pa ako kaya aalis na ako. Sofia Santos, itigil mo na ang mga maliliit mong plano. Ang presidente namin ay ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro. Hindi siya ang tipo na basta-basta lang malalandi ng isang babaeng tulad mo. Ang presidente namin ay ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro. Hindi siya basta-basta malalandi ng isang babaeng tulad mo. Direktor Salvador, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Ang prinsipyo na kahit direkta ang salita, may katotohanan. Hindi mo ba maintindihan? Sofia Santos, hindi mo ba alam kung sino ka? Ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa imperial na Kapitolyo. Anong klaseng babae ang hindi pa niya nakita? Sa hitsura mong yan, sino ang magkakagusto sa'yo?
Punong tagapamahala Salvador, ang trabaho ay trabaho, ang personal na buhay ay personal na buhay. Kung tungkol sa trabaho, malugod kitang tinatanggap na makipag-usap sa akin. Pero kung tungkol sa personal kong buhay, hindi mo na kailangang magbigay ng iyong mga opinyon, di ba? Ang talas ng dila mo, kaya pala sa loob lang ng 1 taon, nakuha mo ang posisyon ng katulong na tagapamahala sa departamento ng grupo ng proyekto. Ang posisyon ko bilang katulong na tagapamahala sa departamento ng proyekto, paano ko nakuha? Wala akong pinagsisisihan. Walang pinagsisisihan ng konsensya mo? Lumabas ka ng hating gabi mula sa kwarto ni Vice Presidente Go, tapos sasabihin mo sa akin na wala kang pinagsisisihan? Kaya pala si Vice Presidente Go ay labis na humahanga sa'yo, sinasabing ikaw ang huwarang empleyado ng grupo ng kasaganaan, ang aming bituin sa hinaharap. Ang tao kasi, kailangan talagang may diskarte para umangat. Punong tagapamahala Salvador. 3 buwan na ang nakalipas at naipaliwanag ko na. Ang sitwasyon noon ay dahil lang sa kailangan baguhin ang plano ng proyekto at ayusin ang proyekto. Kami ni Vice Presidente Go ay nag-uusap lang tungkol sa proyekto. Pero kung may mga taong may masamang hangarin na mag-isip, wala nang silbi ang sasabihin ko. Sofia Santos, ikaw pa ang gustong palitan ang posisyon ko? Imposible. Presidente, ang lupa ng grupo ng kagandahan sa Timog na Distrito ay magiging isa sa pinakamalaking proyekto sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Ang lupa sa Timog na Distrito, na-analisa ko na. Ito ang impormasyong naipon ko mula sa Departamento ng Disenyo at Manager ng Inhinyerya. Ibigay mo ito sa Departamento ng Proyekto at kailangan nilang makuha ang lupang ito sa loob ng 3 araw. Opo. Sofia, Timog na Distrito Project pala yan. Narinig ko ang halaga nito ay mahigit 15 bilyon. Ang grupo ng Alyansa ng Star City ay nakikipaglaban din para sa proyektong ito. Alyansa ng Star City. Ang boss ng grupo ng Alyansa ng Star City ay galing din sa ibang bansa at isa pa siyang guwapong lalaki. Good Hello. evening, Sofia. Ako ito. Nasa Redwood Club ako. Pwede ba tayong magkita? Sige, pupunta ako. Sofia, saan ka pupunta? Si Direktor Salvador ay nakikipagkompetensya rin sa proyektong ito. Hindi ba't palagi kayong magkaaway ni Direktor Salvador? Kailangan mong magpakatatag. Sa kritikal na sandaling ito, huwag kang magpabaya. Mayroon akong gagawin at dadaan na rin ako sa Timog na Distrito ng pagpapaunlad para tingnan sa lugar. Binibining Sofia, hindi ako mahilig magpaligoy-ligoy. May 1 milyon sa card na ito. Kung ang problema ay kayang solusyonan ng pera, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Binibining Mercado, anong ibig mong sabihin dito? Sa totoo lang, bumalik ako ngayon para lang kay Diego Montenegro. Ang agwat ninyo ni Diego, hindi ko na kailangan pang sabihin, di ba? Ang agwat namin ng asawa ko, hindi na kailangan ng isang ex-girlfriend na makialam, di ba? Ang pamilya Montenegro ang unang pamilya sa imperial na Kapitolyo. Hawak ang kalahati ng ari-ari ng syudad. Si Diego Montenegro ang tagapagmana ng ang pamilya Montenegro. Bukod pa sa kanyang galing, tinatawag siyang paborito ng langit. Sa buong imperial na Kapitolyo, walang babae. Ang hindi magkakagusto sa ganyang lalaki, di ba? Kaya, dapat mayroon kang pagkakilala sa sarili. Ang pamilya Santos ninyo ay ordinaryong pamilya lang. Inimbestigahan kita. Binibining Santos. Ikaw ay isa lamang nagtapos sa ordinaryong universidad na may ordinaryong degree. Sa tingin mo, karapat-dapat kang tumayo sa tabi ni Diego Montenegro? Sa anong karapatan mo sinasabi yan sa akin? Hindi mahalaga ang pagkakakilanlan. Kami ni Diego Montenegro. Ang ginawa ng tadhana. Ang pamilya Mercado namin ay isang prominenteng pamilya at matagal nang magkaibigan ang pamilya Montenegro. Ano ang ipinagmamalaki mo laban sa akin? Ano kung mas magaling ka sa akin? Huwag mong kalimutan, ako ngayon ang karapat-dapat ginang Montenegro. Ikaw, isang binibining galing sa maharlikang pamilya. Hindi ka siguro gagawa ng sisira sa kaligayahan ng iba. Isang kabit, di ba? Ikaw. Bukod pa rito, kami ni Diego ay nagmamahalan talaga at hindi namin pinapansin ang mga makamundong bagay na yan. Ay oo nga pala, ang lola ni Diego ay pinapabilis akong bigyan siya ng matatabang apo. Kaya naman, kami ni Diego kamakailan ay nagsisikap sa bagay na yan. Sofia Santos, ang relasyon namin ni Diego Montenegro ay matagal na. Sa tingin mo ba, sa ilang araw lang, magigiba mo ito? Gaano man kayo ka-in love, iyon ay nakaraan na. Tingnan mo si Diego, malapit na siyang mag-30 taong gulang. Ang magkaroon ng 1 o 2 dating kasintahan, hindi ba normal lang iyon?
Kung hindi, baka isipin ng iba na may problema siya. Mga lalaki kasi, ang magkaroon ng puting buwan o first crush ay hindi naman malaking bagay. Ang tao, dapat tumingin sa unahan. Hindi pwedeng habang buhay umasa lang sa alaala. Tama ba? Sofia Santos, ang matatas mo namang magsalita. Paumanhin, binibining merkado, hinahanap ako ng asawa ko. Sasagutin ko lang ang tawag. Lupain sa timog na distrito ng pagpapaunlad. Hello, Diego. Anong meron? Nasaan ka? Nandito ako sa timog na distrito. Ngayong gabi, huwag mo na akong hintayin para sa hapunan. Ngayong gabi, pinapabalik tayo ni Lola sa matandang mansyon para kumain. Huwag kang malalate. Ano? Babalik sa matandang mansyon para kumain? Sige, darating ako sa oras. Miss Qiang Shue, may kailangan pa akong gawin, mauuna na ako. Song Qingning, marami na akong nakilalang tulad mo. Gusto mo lang makahuli ng mayamang mapapangasawa. Pera lang ba ang habol mo? Ang 1 milyong ito, kung iniisip mong kulang, magbigay ka ng presyo. Magkano? Para ka lumayo kay Jiang Wang. Liu Qiang Shue. Ang kayang ibigay sa akin ni Jiang Wang ay mas higit pa kaysa iniisip mo. Sa tingin mo, magmamalasakit pa ako sa iyo sa 1 o 2 milyong ito. Ikaw, hello, si Boss Wu ba ito? Narinig ko na ang Star City Alliance ninyo. Ay gusto ang South District yung lote ko roon. Tamang-tama, may plano ako. Sige. Unang beses kong makikipagkita sa mga magulang, medyo kinakabahan ako. Bakit ka kinakabahan? Kung hindi maganda ang ipapakita ko, baka mabuking tayo. Ako pa ang kailangang magbayad. Sobrang kulang ba siya sa pera? Bakit puro pera ang bukang bibig niya? Hindi mo kailangang kabahan. Kakain lang naman tayo ng simple. Ang pamilya naming Jiang ang nangungunang angkan sa Imperial Capital. Paano naman basta-basta papayag na ang isang simpleng dalaga na makapasok sa pamilya? Paano ninyo basta-basta papayagan ang isang batang pasaway na makapagpakasal dito? Oo nga, Lola. Ang unang pamilya sa imperial na Kapitolyo, aling binibini ang hindi nag-aabang kay Diego? Si Diego ay hindi makatwiran. Paano ka rin nalilito? Ang batang ito ay nagkagusto, at kung siya ang may gusto, sa sarili niyang buhay, dapat siya ang magdesisyon. Lola, tama ang sinabi mo. Ngunit, si Diego ang pamilya Montenegro, nag-iisang tagapagmana, ang magiging ginang Montenegro, dapat ay isang mayamang dalaga. Itong si Sofia Santos, mula lang siya sa isang hamak na pamilya. Sa liblib na lugar, lumalabas ang masamang tao. Alam mo naman, sino ang nakakaalam kung anong uri ng pagkatao ang maituturo sa kanya? Oo nga, Lola. Kahit masakit magsalita si Jushang, may punto naman ang sinabi niya. Hindi ba bumalik na ang binibini ng ang pamilya Mercado? Bakit hindi na lang tayo pumili ng magandang araw at ikasal na si Diego? Sa dalaga ng ang pamilya Mercado? Lola? Kami ni Sofia ay bumisita sa inyo. Halikayo. Lola, ito ang pintura na regalo ko sa inyo, ang ilustrasyon ng maringgal na tanawin. Sana magustuhan ninyo. Gusto ko. Tatay, nanay, ito ay isang maliit na handog. Sofia, halika rito sa Lola. Gusto ka rin ni Lola, talagang gusto ka niya. Diego, sa tingin ko ay hindi makatwiran? Ang kasal ay isang malaking bagay. Hindi ito laro. Dalhin mo ang babaeng ito palabas. Malaking bagay ang kasal. Hindi ito laro. Ang babaeng ito, ilabas nyo. Diego, hindi sa pinupuna kita. Ang babaeng galing sa mahirap na pamilya, anong maganda sa kanya? Ang mga babaeng tulad niya ay nasa lahat ng dako, at hindi siya karapat-dapat sa iyo. Anong masama sa pagiging mahirap? Ang mahirap na pamilya, hindi ba karapat-dapat magmahal? Anong klaseng pag-ibig ang gusto mo? Hindi ako tutol. Pero ang tulad mo, sa iyong katayuan at pagpapalaki,
hindi ka karapat-dapat sa ang pamilya Montenegro. Oo, hindi maganda ang aking kalagayan. Pero, maaari bang itanong, ang tinatawag mong pagpapalaki, ano iyon? Ang may pinag-aralan at matalino ay pagpapalaki. Ang sining at kalinangan ay pagpapalaki. Ang taong makakatabi ni Diego dapat ay isang mayamang dalaga at hindi tulad mo, isang ordinaryo at simpleng babae. Maraming tao sa lipunan na mula pagkabata, walang pagkakataong matanggap ang tinatawag mong pagpapalaki. Ayaw ba nila? Ang kanilang buhay ang hindi pumapayag. Masasabi mo bang wala silang lahat ng pagpapalaki? Paano mo ako kausapin ng ganyan? Pag-usapan ng paksa lamang ako. Sa tingin ko minsan, ang kabaitan at katapatan ay mas mahusay kaysa sa tinatawag mong pagpapalaki 100 beses. Anong ginagawa mo? Hindi ko papayagan ang ganitong babae na makapasok sa ang pamilya Montenegro. Hindi ko papayagan ang babaeng ito na makapasok sa ang pamilya Montenegro. Hindi siya nagpakasal sa ang pamilya Montenegro. Ako ang pinakasalan niya. Walang kinalaman ang pamilya Montenegro dito. Diego, ikaw. Sa totoo lang, isa ka lang inain ako. Ang pagkontrol mo sa akin ay sobra na. Walang hiya. Diego, paano ka makipag-usap kay Aling Crisanta? Si Aling Crisanta, paano kanya tinatrato? Nakikita ng lahat. Anong klaseng ugali yan? Anong ugali ko? Binugbog niya ang ginang ko kanina. Anong ugali pa ang gusto mo? Walang galang. Paano mo nagawang kausapin si Aling Crisanta ng ganyan? Si Aling Crisanta, ano ang mali sa pagtuturo niya sa mga nakababata? Bilang tagapagmana ng ang pamilya Montenegro, ang ugali mo ay napakatigas. Wala kang paggalang. Kung ipipilit mong pakasalan ng babaeng ito, babawiin ko ang karapatan mong pagmana ng ang pamilya Montenegro. Naku po, nagdulot ba talaga ako ng gulo? Ang karapatan kong magmana ng ang pamilya Montenegro ay galing sa'yo? Ikaw. Tama na, tama na. Ano ba yan? Magsalita ka rin. Nakita mo ang lahat, hindi ba ito kalokohan? Hindi ko nasasabihin kung sino ang nagkakalat, pero si Sophie, lubos akong nasisiyahan at gusto ko siya. Kung sino man ang may problema kay Sophie ko, ay may problema sa akin, ang ulo ng pamilya. Ma, bakit ganyan ka rin? Bakit hindi ka na nakikinig sa akin? Sophie, umupo ka rito sa tabi ni Lola, halika. Lola, Matandang Ginoo. Alam mo naman, si Diego, mula pagkabata, hindi kami malapit. Sa hinaharap, kung magpakasal si Sofia Santos sa pamilya Montenegro at siya ay isang walang pinag-aralang batang pasaway, ano pa ang lugar ko dito? Si Diego Montenegro, ugat ng kasamaan. Ano pa ang pagmamahal na pag-uusapan? Noon, ang sarili nating si Gabriel Montenegro, may nangyari, siguro siya ang may binabalak na masama. Kung hindi lang maagang namatay si Gabriel Montenegro at ngayon hindi ako makabuo ng anak, kung hindi, mananahimik na lang ba ako sa pamilyang ito? Ginang, huwag nang balikan ang nakaraan. Si Diego Montenegro na ang namamahala sa pamilya Montenegro. Kung ikaw ay hindi makatwiran, hindi kita matutulungan. Hindi ba ito para sa atin? Sana ang batang pasaway na iyon ay hindi magtanim ng galit sa akin. Hindi ko sinasadya na galitin siya. Ako. Wala kang anumang kasalanan. Ikaw ay akin. Hindi mo kailangang manahimik na lang. Kung hindi mo gusto ang pamilya Montenegro, tandaan mo lang ito, ako ang pinakasalan mo, at hindi ang pamilya Montenegro. Walang sino man ang may karapatan na paalisin ka. Chloe, pagkatapos nito, hindi mawawala ang iyong benepisyo. Salamat sa'yo. Ate Shera, ano ka ba? Ang ating dalawang pamilya ay may koneksyon na. Marami ka nang naitulong sa akin noon, kaya nararapat lang na tulungan kita. Bukod pa rito, ang pagtanggal kay Sofia Santos ay ikagagalak ko pa. Pero Ate Shera, si Sofia Santos, paano ka ba niya nagawa ng masama? Pag-uusapan natin ito ng detalyado mamaya. Ay nako, masama ang nangyari. May malaking problema. Ano ang nangyari? Ang lupain sa timog na distrito ng pagpapaunlad narinig ko, nakalabas ang datos. Ang alyansa ng Star City ang kumuha na sa lupain na iyon. Ano? Ano? Ang alyansa ng Star City ang kumuha na ng lupain. Pero, paano nalabas ang datos? Hindi ko rin alam. Pero Sofia, mukhang may malaking problema ka. Anong nangyari? Ngayon, kumakalat ang balita na ikaw ang nakalabas ng datos. Ako ang nakalabas ng datos? Oo nga, kumakalat ang balitang yan. Paano naman ako ang nakalabas ng datos? Nagsasabi lang sila ng kung ano-ano. Sofia Santos, pinapatawag ka ni Presidente sa kanyang opisina. Sofia, bahala ka na sa buhay mo. Presidente, ang proyektong ito sa timog na distrito ng pagpapaunlad, bukod kay Sofia Santos,
Ang plano ng proyekto ay hindi dumaan sa kamay ng ibang kasamahan. At noong araw na yon, nakita ko mismo si Sofia Santos na may dalang plano ng proyekto na lumabas. Si Sofia Santos ang nakalabas ng datos. Vice Presidente Go, bakit ka narito? Presidente, sa ngayon, bukod kay Sofia Santos, walang ibang tao ang nakahawak sa plano ng proyekto. Talagang kahina-hinala si Sofia. Hindi ko inilabas ang datos. Sofia Santos, kung gayon, bukod sa'yo, sino pa ang nakahawak sa plano ng proyektong ito? Wala ako. Hindi naman naamin ng masamang tao na masama sila. Kung wala ka, bakit mo dinala ang plano ng proyekto palabas noon? Huwag mong sabihin na pumunta ka sa proyekto. Nagtatanong ako, hindi ka naman pumunta sa grupo ng Star City. Chloe Salvador, ang datos ng plano ng proyekto, hindi lang ako ang mayroon. Mayroon ka rin, di ba? Ako? Sofia Santos, ito ay lihim. Paano naman ako magkakaroon ng lihim ng kumpanya? Hindi ko inilabas ang datos. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Sofia, dahil sa pagtitiwala ko sa iyo, kaya ko ipinagkatiwala sa iyo ang mahalagang proyekto na ito. Hindi ka ba palaging matapat? Tingnan mo, anong ginawa mo ngayon? Hindi ko inilabas ang datos. Ang dinala ko noon ay isang ordinaryong plano ng proyekto, walang lihim doon. Gusto ko lang makita ang timog na distrito ng pagpapaunlad. Iyon lang. Iyon lang? Sa buong kumpanya, ikaw at si Vice Presidente Go lang ang nakakaalam ng pinakamababang presyo ng lupa sa timog na distrito. Ibig mong sabihin, kung hindi ikaw ang naglabas, si Vice Presidente Go? Vice Presidente Go. Sofia, pinaghihinalaan mo bang ako ang naglabas? Hindi. Vice Presidente Go. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyon. Dahil sa iyo, ang grupo ng kasaganaan ay nawalan ng maraming yaman at ari-arian. Hindi ko inilabas ang datos. Vice Presidente Go, ang ibig sabihin ni Sofia Santos, sa lahat ng sinabi niya, ay hindi siya ang naglabas ng pinakamababang presyo, kundi ikaw. Presidente, ako ay lubos na tapat sa grupo ng kasaganaan. Paano ko magagawa ang isang bagay na pumipinsala sa interes ng kumpanya, Sofia Santos? Sobra ka na. Lumabas kayong lahat. Ako ang bahala sa bagay na ito. Presidente, ang proyekto ng grupo ng Star City ay determinado naming makuha. Dahil lang sa Sofia Santos na ito, malaki ang nawala sa amin. Ang babaeng ito ay masama ang hangarin. Huwag kang magpapalinlang sa kanyang ilang salita. Lumabas ka! Presidente, Kailan pa naging kailangan ko ang iyong puna sa lahat ng aking ginagawa? O baka gusto mong ikaw ang maging presidente? Umalis ka na! Wala talaga akong inilabas na lihim ng kumpanya. Pati ikaw, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sa damdamin, naniniwala ako sa iyo dahil ikaw ang aking asawa. Ngunit bilang isang pinuno, mayroon akong ilang daan na empleyado sa ilalim ko, napakaraming bibig. Kahit na gusto kitang paboran, kailangan kong maglabas ng matibay na ebidensya. Ngunit sa ganitong uri ng bagay, saan ako makakahanap ng ebidensya? Sino ang nakita mo? Tinatanong kita? Sino ang nakita mo nitong mga araw? Anong transaksyon ang ginawa mo? Anong sinabi mo sa sino? At saan? Nitong mga araw na to, kapag wala ako sa kumpanya, hindi ba't kasama mo ako? Sigurado ka? Hindi rin ako masyadong sigurado. Nasaan ang utak mo? Nakipagkita ako sa ex-girlfriend mo. Mas mabuti pang ingatan mo ang iyong pananalita. Nakipagkita ako kay Sierra Mercado. Sige na, lumabas ka. Ngunit ako at si Sierra Mercado, bukod sa pag-uusap tungkol sa iyo, wala na kaming pinag-usapan pa. Bakit mo siya nakipagkita? Kailangan pa bang itanong yan? Nakipagkita ako sa ex-girlfriend mo, hindi naman siguro para pag-usapan ang pampaganda ng balat. O paraan ng pagkontrol ng asawa, di ba? Marco Villanueva, pakitulungan akong alamin kung ano ang nangyari sa lupain sa timog na distrito na nakuha kamakailan ng alyansa ng Star City. Ang lupain ng alyansa ng Star City? Bakit? Interesado ang prinsipe ng Corona? Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Mas maaga, mas mabuti. Ay, oo nga pala. Ang grupo ng Star City, sa pamilya ni Kuya de la Cruz yan, di ba? Ngayong gabi, pakitulungan akong magkita tayo. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya. Sige. Ang paglingkuran ka ay isang karangalan para sa akin. Hoy, prinsipe ng Corona, hoy.
Ay ako, pinutol na naman niya ang tawag ko. Kuya De La Cruz, ako to. Ang grupo ng Star City ninyo, maganda ang pag-unlad kamakailan, ha? Sige. Mabuti. Kung may oras, magkita tayo. Sige. Ako ang manlilibre. Sige. Ayos ka lang ba, Sofia? Hindi ako ang nagkalat nito. Wala akong kinalaman dito. Pero sinasabi ng lahat na ikaw ang nagkalat nito at sinasabi rin na ikaw at ang ating presidente ay may lihim na relasyon. May lihim na relasyon kami ng presidente? Sino ang nagsabi niyan? Lahat sila nagsasabi niyan. Sobra na. Ang dudumi ng mga taong yan. Hindi rin naman masisisi. Ang mga kasamahan, hindi ba't ilang beses ka nang bumaba mula sa kotse ng presidente? Hindi ba't normal lang ang ganyang pag-aakala? Hindi ka naman siguro talaga at ang presidente ay may lihim na relasyon, di ba? Ikaw. Sofia, parang lahat ngayon ay hindi ka na gusto. Presidente, tumawag si Ginoong Villanueva mula sa alyansa ng Star City ay nalaman na ang sikreto sa pagkakataong ito ay talagang si Binibining Mercado ang nagkalat. Alam ko na. Diego, ikaw pala yan. Pasok ka, umupo ka. Anong problema? May kailangan ka ba? Ang lupa sa timog na distrito. Anong nangyari? Anong lupa sa timog na distrito? Diego, anong sinasabi mo? Sierra Mercado, magpapanggap ka pa sa akin? Ang pinakamababang presyo ng lupa sa timog na distrito ay ikaw ang nagkalat. Hindi ako, Diego. Paano ko naman magagawa ng walang dahilan na ilabas ang mga sikreto? Sierra Mercado, alam mo ang estilo ko sa paggawa ng mga bagay. Ako, Bakit mo ginawa yan? ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa iyo. Dahil sa akin. Kaya inilabas mo ang mga sikreto ng grupo ng kasaganaan at sinisi ang kasalanan sa iba? Hindi ganoon, Diego. Ginawa ko ito para tulungan kang makuha ang lupa sa timog na distrito. Sa tagal na ng ating relasyon, hindi mo ba ako kilala kung anong klaseng tao ako? Dati, akala ko kilala kita. Simula nang iwan mo ako dahil hindi ako ang presidente ng grupo ng kasaganaan, kaya ka umalis. Tapos na tayo. Diego, sinisisi mo pa rin ba ako dahil iniwan kita noon? Sa totoo lang, mayroon din akong lihim na problema na hindi maiiwasan. Ano man ang lihim mong problema, wala akong pakialam. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong saktan ang ginang ko sa hinaharap. Kung hindi, gagamitin ko ang sarili kong estilo sa paggawa ng mga bagay. Diego, ginawa ko ang lahat ng ito. Dahil sa iyo. Para lang sa titulo ni Ginang Montenegro. Tapos na tayo. Sierra Mercado, alam mo ang estilo ko sa paggawa ng mga bagay. Huwag na ulitin. Nagkamali ba talaga ako? Diego? Patawad. Ngayon, pag-usapan natin ang lupa sa timog na distrito na imbestigahan na ng presidente. Ang pagtagas ng lihim ng kumpanya. At ito ay walang katotohanan. Walang katotohanan? Ano ba talaga ang nangyari? Tama. Walang pagtagas ng lihim ng kumpanya. Bukod pa rito, nakuha na ng presidente ang proyekto sa timog na distrito. Ang lupa sa timog na distrito. Hindi ba ito nakuha ng alyansa ng Star City? Paano nangyari iyon? Ang lupa sa timog na distrito ay ipinagkatiwala kay Sofia Santos. Ang kasanayan sa trabaho ni Sofia Santos, naniniwala kong lahat kayo ay alam ng lahat. Wala naman siguro kayong tutol, tama? Walang tutol. Salamat. Ako. Ang kultura ng grupo ng kasaganaan ay hindi kailanman pumupuna sa mga empleyado. Tungkol dito, ayaw kong mangyari pa ang ganitong masamang gawi sa hinaharap. Opo. Tapos na ang pulong. Salamat. Para saan ang pasasalamat? Dahil sa iyo ang nangyari ngayon, kaya salamat. Paano mo naman ako pasasalamatan? Ako, ililibre kita ng hapunan. Hindi ba ako kayang kumain? Kung gayon, ililibre kita ng sine. Hindi ba ako kayang manood ng sine? Papasensya na. Hindi ko sinasadya. May gagawin pa ako.
Aalis na ako. Uy, Maya. Yung dokumento ko. Uy, ano ba yan? Talaga bang lumandi ka sa presidente? Ako. Akala ko dati mabait ka, matuwid na pagkatao, kaya nakipagkaibigan ako sa'yo. Hindi ko inakala na ikaw at ang mga babaeng yon ay walang pinagkaiba. Ayoko sa lahat ang babaeng mapagkunwari. Uy, hindi. Hindi. Luna Mendoza ako. Ngayon, hindi mo na kailangang ihatid ako sa trabaho. Ayoko na talagang pagtsismisan pa ng mga kasamahan ko. Chismis? Ako, ihahatid ang sarili kong asawa sa trabaho. Sino ang magchichismis? Hayaan na. Mula ngayon, ako na lang ang papasok sa trabaho. Ikaw, bitawan mo ako. Ihanda mo ang mga dokumento. Bukas ng hapon, sasama ka sa akin sa business trip. Magbe-business trip? Business trip. Bakit mo ako isinasama? Wala ka bang sekretarya? Ay, tama ka. Trabaho ay trabaho. Personal ay personal. Sa kumpanya, kailangan nating panatilihin ang distansya. Ayoko ring makagulo sa iyo. Hindi. Ate Wenwen, kakakita ko lang sa kanya na bumaba sa kotse ng presidente. May mga tao talaga, walang totoong kakayahan, may masamang gawa pa, hindi magtrabaho ng maayos. Isang bagay lang ang iniisip, ang nakahawak sa mataas na posisyon, paano lumandi sa lalaki. Umakyat sa posisyon sa masamang paraan gamit ang ganda. Sofia Santos, paano ka bumaba sa kotse ng presidente? Kung kaninong kotse ako bumaba, hindi ko kailangang mag-ulat sa iyo, di ba? Ang matalas mo talagang magsalita. Sofia Santos. Ang mga babaeng magtrabaho, gumagamit ng kaunting paraan, naiintindihan ko rin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ikaw pa? Gusto mo pang lumandi sa presidente namin? Hindi mo ba tinitingnan ang masamang mukha mo? Ang presidente ay ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro. Magugustuhan ka ba niya? Ang presidente ay prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro. Mapapansin ka ba niya? Wala akong ginawa. Nakita ko lahat. Noong araw na yun sa opisina, nakayakap ka pa sa presidente. Talagang walang hiya. Akala ko pa naman dati, mabait ka. Hindi mo talaga alam ang nasa loob ng isang tao. Wala akong ginawa. Wala ka? Wala ka? Paano ka bumaba sa kotse ng presidente? Kung wala ka, bakit ka isasama ng presidente sa business trip? Kung wala ka, sa pagtagas ng impormasyon ng kumpanya, isang malaking bagay, bakit ka poprotektahan ng presidente? Ako. Kailangan mo bang sabihin ko sa'yo kung bakit? Presidente, ako. Isasama ko ang aking ginang sa business trip. Sino ang may reklamo? Ginang? Si Sofia Santos ang iyong ginang? Ginang? Paano nangyari yan? Presidente. Direktor Salvador, mukhang may malaki kang pagtatangi sa aking ginang. Ako ay laging patas. Sabihin mo, ano ang masamang ginawa ng aking ginang? Para magalit ka, Direktor Salvador? Wala. Presidente, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Sofia, nagkamali ako. Hindi. Ginang ng presidente, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ito ang video ng pagnanakaw mo sa ginang ng presidente ng lihim ng proyekto sa zonang pagpapaunlad, ang surveillance video. Imposible. Ito ay peke. Peke ito. Presidente, kailangan mong maniwala sa akin. Napakaming taon ko na sa kumpanya. Masipag ako at tapat. Kahit walang tagumpay, may pinaghirapan ako. Paano ko magagawa ang magnakaw ng lihim ng kumpanya? Direktor Salvador, ikaw yan sa video. Hindi ko inakala na pati ang proyekto ng zonang pagpapaunlad ni Sofia ay ninakaw mo. Direktor Salvador, ikaw nga ba talaga? Lihim ito. Bakit mo ninakaw ang lihim ni Sofia? Para saan? Baka ikaw nga talaga ang nagkalat nito. Hindi ako. Ang surveillance na ito ay peke. Peke ang surveillance na ito. Hindi mo naman siguro gagamitin pa rin ang palusot na kayang i-edit ang video para ipagtanggol ang sarili mo, di ba? Hindi mo ba alam sa sarili mo kung ginawa mo o hindi? Ako. Sekretarya Garcia, paninira at pagkakalat ng chismis sa kasamahan, pagnanakaw ng lihim ng kumpanya. Paano ito parurusahan? Tapusin ang kontrata at panagutin sa batas?
Humingi ng bayad pinsala. Direktang tanggalin. Ipabatid sa lahat ng negosyo. Sa imperial na Kapitolyo na huwag tanggapin ang taong ito. Lahat ng kumpanya sa imperial na Kapitolyo ay hindi dapat mag-empleyo sa taong ito. Presidente. Presidente, nagkamali ako. Sofia. Pakiusap. Ginang ng Presidente. Pakiusap. Nagkamali ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Tara Alam na. kong nagkamali ako. Pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Presidente. Ginang ng Presidente. Luna Mendoza, kailan naging ginang ng presidente si Sofia? Ang sama ng trato natin sa kanya dati, baka maghiganti siya sa atin? Hindi ko rin alam. Kasalanan lahat ni Chloe Salvador. Kung hindi siya nanggulo, paano ako nakapagsalita ng ganoon kay Sofia? Sofia, patawad. Hindi rin naman namin sinasadya. Patawad, Sofia. Maaari mo ba kaming patawarin? Sige, palampasin na natin ito. Sana sa susunod matuto kayong kumilatis ng tama at mali. Salamat, Sofia. Hello, tatay. Nasaan ka? Umuwi ka agad. Sige. Anong nangyari? Tumawag si tatay sa akin, pinapauwi ako sandali. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Sasama ako sa iyo. Wag na. Kaya ko naman mag-isa. Ngayong unang pagbisita natin bilang iyong asawa at buo ang aking mga kamay at paa. Kung hahayaan kong ang aking ginang ang magdala ng mga regalo, hindi maganda tingnan para kanino man. Tio, alam mo naman siguro, ang relasyon namin ni Sofia Santos, di ba? Simula nang ipagkasundo kami ng matandang Ginoo kay Sofia, at naging kami, nakapaglakad ka na ng taas noo sa ang pamilya Santos. Christian, si Sofia ang may kasalanan ngayon. Hindi lang talaga marunong ang batang iyan. Nakakatandang tiyo, matagal nang nagloloko si Ate Sofia sa likod ni Kuya Christian. Ang pamilya Cruz ay isang marangal na pamilya. Paano naman nakagawa ng ganoong? Hindi makatwiran si Ate Sofia. Kalokohan! Talagang kalokohan! Paano ako nagkaroon ng ganyang walang kwentang anak? Ay, Christian, si Sofia ang may kasalanan. Patawarin mo kami, Christian. Hayaan na. Pareho lang naman. Kung sino ang pakasalan ko, sino ba ang nagsabing si Sofia Santos lang ang anak na babae ng ang pamilya Santos? Tio, narinig ko na nag-invest ka sa isang proyekto at nawalan ka ng ilang daang libo. Medyo gipit ka ba ngayon? Ay, oo. Tatay, nandito na ako. Kung uuwi ka, umuwi ka! Bakit ka pa nagdala ng ibang tao? Hindi siya ibang tao. Siya ang asawa ko, si Diego Montenegro. Nagpakasal na kami. Ano ang ginagawa mo? Kalokohan! Ang kasal ay unang prioridad! Paano ka? Isang babae. Naglakas loob na magdesisyon ng mag-isa. Ako ay isang matanda. Wala ba akong karapatang magpasya sa kasal? Ako ay isang matanda. Wala ba akong karapatang magpasya sa kasal? Sofia Santos, Sofia? Alam mo ba ang pinakaayaw ko sa iyo? Yung palagi kang nakikipagtalo sa akin at nag-uusap. Tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ano ba ang silbi ng pagiging matalino ng babae? Kapag kasal na, hindi ba't sa lalaki pa rin sila umaasa? Umaasa ako sa sarili ko. Christian Cruz, nabulag ako noon at nagtiwala sa iyo. Ito ang bahay ko. Hindi ka welcome dito. Kalokohan! Mula pa noon, ang kasal ay ayon sa magulang at tagapamagitan. Sa tingin ko, gusto mo akong patayin sa galit. Ha? Ayaw mo kay Christian na napakabuting lalaki. Tapos ikaw, wala kang kahihiyan. At nagdala ka pa ng kung sinong lalaki dito. Kung sinong lalaki? Ako ba ang tinutukoy mo? Siya ang asawa ko, hindi siya kung sinong lalaki. Kaya magpakita ka ng respeto. Ano man ang kanyang pagkatao, makipagdiborsyo ka na agad. Sinasabi ko sa iyo, narinig ko kay Christian, nang Ginong Reyes III ng kanluran ng lungsod ay naghahanap ng asawa kamakailan. Hindi siya nagrereklamo na kasal ka na dati. Siguradong pagkatapos mong ikasal sa kanya, magiging maayos ang ating buhay. Ang Ginoong Reyes III ng kanluran ng lungsod? Ang Ginoong Reyes III ng kanluran ng lungsod nakaraang linggo ay kakagaling lang sa kanyang ika-70 kaarawan, hindi ba? Ske,
Mukhang may connection ka nga. Alam mo pa ang ikapitumpung kaarawan ni Ginoong Reyes III. Hindi ako magpapakasal. Ang nakakatandang tiyo mo, ate, hanggang ngayon ay anak sa labas pa rin. Ngayon, ang pamilya Santos ay pinamamahalaan ng lola. Kung magpapakasal ka kay Ginoong Reyes III, mamaya kakausapin ko si lola ng maganda at papayagan niya na maisama ang nakakatandang tiyo sa talaan ng angkan. Pagkatapos, hayaan si lola na isama si nakakatandang tiyo sa talaan ng angkan. Ay, Sofia, narinig mo ba? Hindi naging madali para kay tatay nitong mga nakaraang taon. Dati na siyang pinupunan dahil sa isyu ng anak sa labas. Kung, alam mo, makakasama si tatay sa talaan ng angkan ng pamilya Santos, bakit pa tayo magtitiis ng ganito? Para makuha ang pagkilala ng pamilya, kailangan ko bang isakripisyo ang aking kaligayahan? Tingnan mo itong batang ito. Ano ang masama sa pagpapakasal kay Ginoong Reyes III? Kung magpakasal ka, wala kang alalahanin sa pagkain at damit. Paano ka hindi magiging masaya? Bukod pa rito, nakuha ko ang pagkilala ng pamilya. Hindi ba ito'y dalawang magandang bagay na nangyari? Kuya Christian, sinabi ni Ginoong Reyes III na basta't magpakasal si Sofia Santos kay Ginoong Reyes III, ibibigay niya sa iyo ang Green Ecological Project ng kanluran ng lungsod. Talagang napakamaalalahanin mo, mahal. Hindi ako magpapakasal. Ikaw na suwail na anak. Ang pagpapakasal kay Ginoong Reyes III ay pagpapahalaga niya sa iyo. Magpapakasal ka, gusto mo man o hindi. Anak kita, ako ang magdedesisyon kung sino ang pakakasalan mo. Talagang pinapalamig mo ang puso ko. Sa iyong paningin, ako ba talaga ang iyong anak o isa lamang akong kasangkapan para kumapit ka sa kapangyarihan? Ikaw! Para lang sa talaan ng angkan. Kung gusto mo, bibigyan kita ng sagot sa loob ng 3 araw. Bitawan mo ako! Ikaw ang magpapaliwanag? Ang laki ng bibig mo. Ano ang gagamitin mo para magpaliwanag? Gagamitin mo ba ang nakakainis na pagmamataas ng mahirap na iyan? Marami na akong nakitang tulad mo. Nagkukunwari. At gusto mo pang lokohin ang anak ko? Managinip ka! Sofia, hindi lang sa panlabas na anyo tinitingnan ng tao. Kung makakasama mo ang lalaking ito habang buhay, madidiborsyo ka rin sa huli. Tara na, isasama ka ni tatay para makita si Ginoong Reyes III. Ay, tiyo. Huwag po kayong mag-alala. Naayos ko na po ang lahat. Mamaya, si Ginoong Reyes III ay personal na maghahandog ng pamanhikan. Ano? Si Ginoong Reyes III ay maghahandog ng pamanhikan? Christian, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinira mo ang isa sa mga proyekto ko. Ibalik mo sa akin ang isang proyekto. Hindi naman siguro mahirap, di ba? Sofia, huwag kang mag-alala. Basta ang proyekto namin ni Ginoong Reyes III ay magtagumpay, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Bakit ka tumatawa? Ang galing mo namang magpanggap. Sinira mo ang proyekto ko. Kailangan mo pa ring magpaliwanag, di ba? Christian Cruz ka, di ba? Sofia Santos, pinagtiisan ko na ang pagtataksil mo sa akin. Ang paghihiwalay natin ay sige na. Pero ang makahanap ka ng ganyang basura, sinasadya mo ba akong pandirihan? Christian, ikaw. Dumating na si Ginoong Reyes III. Nandito na pala ang lahat. Ay, Ginoong Reyes III. Mabilis, mabilis, tuloy po kayo. Halika. Ang mga alahas na ito ay ang pamanhikan ko para kay Sofia. Tingnan nyo, nandito na kayo. Bakit pa kayo nagpapakapormal? Ikatlong Ginoo, di ba? Hindi ako magpapakasal sa inyo. Umuwi na lang po kayo. Umalis na po kayo. Ano? Ayaw mong magpakasal? Sofia Santos, gusto kang pakasalan ni ikatlong Ginoo. Isang karangalan yan. Huwag kang maging bastos. Hindi ako magpapakasal. May mahal na akong iba. At mayroon na kaming pinagsamahan. Sofia Santos, ikaw. Dati, napagkasunduan natin, ibibigay ko sa inyo ang proyekto ng liwasang bahay likasan at ipapakasal nyo si Sofia Santos sa akin. Ngayon, ano to? May asawa na siya at mayroon na silang pinagsamahan? Niloloko nyo ba ako, ang pamilya Santos? Kung may reklamo si ikatlong Ginoo, bakit hindi tayo mag-usap? Sinong walang galang na bata? Ang nangahas, nakausapin ako. Diego, Ginoong Montenegro. Mukhang si ikatlong Ginoo ay umasenso ng husto sa kanluran ng lungsod kamakailan. Nakalimutan mo na ba kung paano kayo yumaman? Ginoong Montenegro, paano ko naman makakalimutan? Kung hindi dahil sa tulong mo, Ginoong Montenegro, ang pamilya Fu ay walang posisyon ngayon. Ginoong Montenegro. Hindi.
Kuya Christian, anong gagawin natin? Ikatlong Ginoo, ang lakas ng loob mo? Pati ang babae ko ay hinawakan mo. Ay, Ginoong Montenegro, nagkamali ako. Paano ko malalaman na ang maliit na ang pamilya Santos ay kamag-anak mo pala? Lumayas ka. Ay, Ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Yung Montenegro. Ang kagalang-galang na ate. Ayong, Tandaan mo, huwag na ulitin. Sige, sige. Wag na ulitin. Wag na ulitin. Tara na. Sofia, aking mabuting anak, hindi ba siya ang may kapangyarihan ng ang pamilya Montenegro? Ang unang pamilya sa imperial na Kapitolyo? Hoy, manugang! Halika, halika! Umupo ka! Tayo ay mag-amay uminom. Hindi na kailangan. Hindi ba't kanina lang ay tawag mo sa kanya ay ligaw na lalaki? Ang ganitong uri ng pekeng kabutihan mo ay hindi namin kailangan. Sofia, hindi ba't para sa'yo lang din ang ginawa ko kanina? Bakit hindi mo maintindihan? Para sa ikabubuti ko? Akala mo ba ay 3 taong gulang ako? Sino sa mundong ito ang amang tulad mo? Na para sa sariling kapakanan ay isasakripisyo ang sariling anak. Hindi ako! Salamat kanina. Bakit ka umiiyak? Napuwing lang ako. Hindi ba't may proyekto ka pang kakausapin? Mauna ka na sa trabaho mo, wag mo na akong intindihin. Christian Cruz? Gusto mo pa rin ba siya? Christian Cruz. Gusto Ha? mo pa rin ba siya? Ihahatid na kita. O hindi na kailangan. May pupuntahan din akong proyekto. Hindi tayo magkasabay. Mas importante ang lakad mo. Mauna ka na, wag mo na akong intindihin. Ano yon? Presidente, si Chairman Tan ng grupo ng Baguio sa lungsod ng Playa ay nag-schedule ng pag-uusap sa proyekto. Ang oras ay 2:00 ng hapon. Kailangan bang ipagpaliban? Hindi na kailangan, papunta na ako. At nga pala, ipaalam mo na. Lahat ng proyekto na may kinalaman sa Grupo Cruz ay kanselado. Opo, Presidente. Sekretarya Garcia, bakit ka tumawag sa akin? Hello, Sekretarya Garcia. Hinahanap ba ako ni Diego? May problema ba? Ginang, lasing ang presidente sa business dinner. May kailangan akong asikasuhin dito, hindi ako makaalis. Pwede ka bang sunduin ang presidente ngayon? Lasing sa business dinner? Sige, papunta na ako. Diego, isa pa. Inom pa tayo. Diego, aalagaan kitang mabuti ngayong gabi. Sino ka? Ako dapat ang magtanong yan sa'yo. Ako si Jasmine Salvador. Ang panganay na binibini ng pamilya Salvador. Sino ka ba talaga? Umalis ka na. Ipakilala ko lang, ang lalaking nasa tabi mo ay ang aking asawa. Ngayon, sino sa tingin mo ako? Ang asawa mo? Bakit hindi ko narinig nakasal na si Kuya Diego? Dati wala, pero ngayon meron na. Binibining Salvador, isang dalagang tulad mo, na lumalandi sa may asawa, hindi ba masisira? Ang reputasyon mo. Sino ang sinasabi mong lumalandi sa may asawa? Si Kuya Diego ay akin, at akin lang. Sino ka sa tingin mo? Karapat dapat ka bang maging asawa ni Kuya Diego? Kami ni Kuya Diego ay magkababata, at ang aking ama ay matagal nang gustong ipakasal ako. Kay Kuya Diego, umalis ka na. Hindi ka ba tinuruan ng iyong mga magulang ng tama, katarungan, kabutihan at kahihiyan? Ikaw na bruha ka. Kuya Diego, gising ka na. Siya, inapin niya ako. Sinabi pa niyang asawa mo siya. Sinaktan niya rin ako kanina. Kailangan mo akong ipagtanggol. Ang tao ko, naglakas loob kang hawakan. Kuya Diego ako. Kung mangyari ulit yan, maghanda ang pamilya Salvador sa pagkabangkarote. Kuya Diego, paano mo nagawa yan? Ayusin mo. Huwag kang gumalaw. Bumangon ka na. Ay,
Ang laki-laki mo na, ano bang ginagawa mo? Gising ka na pala. Sandali lang, hintayin mo ako. Ihahanda ko ang paliguan mo. Uy! Ikaw. Presidente Montenegro, may sakit ka ba? May lason ang inumin ko. Ha? Kailangan ba natawagan ko ang family doctor mo? Ako na ang tatawag ng family doctor. Anong ginagawa mo rito? Ang nangyari kagabi at hindi mo naaalala? Anong nangyari? Nandito ka kagabi, hindi mo talaga naaalala? Ayos lang. Maluwag ang puso ko, kaya hindi ko na yon papansinin. Pero, pupunta ako sa ampunan ngayon para mag-volunteer, kaya baka kailangan mong lutuin ang sarili mong tanghalian at hapunan. Aalis na ako. Teka lang. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Kagabi. At hindi mo naaalala? May ginawa ba ako sa'yo? Lintik, ano ba talaga ang ginawa ko sa kanya kagabi? Hayaan mo na. Ayos lang. Kalimutan mo na lang. Hindi naman maganda ang nangyari. Kagabi, may inasikaso ako. May naglagay ng kung ano sa inumin ko. Inutusan ko ang sekretarya na sunduin mo ako. Ang natitira, hindi ko na talaga matandaan. Inutusan mo si Sekretarya Garcia na sunduin kita? Tama. Alam niyang uminom siya ng espesyal na inumin. Tapos ako pa ang pinasundo niya? Ang lalaking to. May ginawa ba ako sa'yo? Wala. Wala kang ginawa. May gagawin pa ako, aalis na ako. Teka, Lintik, Kuya Christian, anong nangyayari? Nabalitaan ko na hindi natuloy ang proyekto ng bahay likasan. Paano pati ang proyekto ng asul na kalangitan at ang proyekto ng amusement park ay binawi ang pondo? Anong nangyayari dito? masyadong kakaiba ang mga pangyayari. Ang pamilya De La Cruz Alonzo at grupo ng kagandahan ay sabay-sabay na binawi ang kanilang pondo, hindi ito aksidente. Baka yung Ginoong Montenegro. Nabalitaan ko na ang pamilya Montenegro sa Kapitolyo ay may pinakamataas na posisyon, parang piramid, ang may kapangyarihan ng ang pamilya Montenegro. Nabalitaan ko na tinatawag siyang prinsipe ng korona sa mga bilog. Hindi ko alam kung anong kakayahan ni Sofia Santos para lumandi kay Ginoong Montenegro. Hoy, Kuya Christian, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Sofia Santos. Christian, anong ginagawa mo rito? Sofia, alam kong nandito ka. Tuwing Sabado, dito ka nagboboluntaryo. Lahat ng ito ay nasa puso ko. Christian, sa pagitan natin, wala nang anumang pagmamahal. Ito ay isang ampunan, hindi ito basurahan. Lumayas ka. Sofia, dati, nagkamali ako, nasaktan kita. Pero lahat ng iyon ay napilitan lang ako. Napilitan? Ang galing mo namang napilitan. Napilitan kang, ibigay ako kay Boss Alonzo. Napilitan kang ipahamak ako para ipakasal ako. Sa isang 70 taong gulang na matanda, napilitan kang makipagrelasyon sa pinsan ko ng patago. Christian, alam mo kung anong klaseng tao ang pinakaayaw ko. Itigil mo na ang pagpapanggap mo. Hindi ganoon. Makinig ka sa akin. Ako at si Yara Santos ay nagpapanggap lang. Hindi mo siya gusto? Hindi mo siya gusto? Nagyayakapan kayo. Para kanino ang pagpapanggap mo? Sofia, sa pamilya Cruz, isa lang akong anak sa labas. Para mapanatili ang posisyon ko sa pamilya Cruz, si Yara Santos, bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Santos, kailangan ko siyang makasama para makuha ang posisyon ng may kapangyarihan ng pamilya Cruz. Pero huwag kang mag-alala, Sofia. Kapag nagamit ko na si Yara Santos at napagtibay ko na ang posisyon ko sa pamilya, pakakasalan kita. Kung ganoon, ikaw at si Yara Santos ay nagagamit lang ang isa't isa? Kung ganoon, kayo ni Yara ay nagagamit lang pala. Tama, Sofia. Hintayin mo ako. Bigyan mo ako ng oras. Kapag namana ko na ang pamilya Cruz, pakakasalan kita. Christian Cruz, ang galing mong mangako ng walang laman. Bata ba ako para lokohin mo? Sofia, lahat ng sinabi ko ay totoo. Mula simula hanggang wakas, ikaw lang ang nasa puso ko. Kung sino man ang nasa puso mo, wala akong pakialam. Kasal na ako. Kung sino man ang gusto mo sa hinaharap, problema mo na yan. Sofia, nasa tabi ka na ngayon ni Ginoong Montenegro. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan? Hindi ka na nagpapanggap na nagmamahal. Para sa nakaraan nating samahan,
Pwede mo bang pakiusapan si Ginoong Montenegro na palayain ang pamilya Cruz? Kung magpapatuloy ito, talagang mababang karote ang pamilya Cruz. Ang pagkabangkarote ng pamilya Cruz, sariling kagagawan mo yan. Christian Cruz, mula nang una mong planuhin akong saktan, wala nang anumang samahan sa pagitan natin. Sofia Santos, talagang matigas ang ulo niya. Kuya Christian, bakit ka tumatakbo ng ganoon kabilis? Nasaan si Sofia Santos? Kuya Christian, anong nangyari sa'yo? Ayaw ba ni Sofia Santos tumulong? Huwag mong banggitin ang walang hiyang yon. Kuya Christian, narinig ko lang na may gala para sa kawanggawa sa Makalawa. Nabalitaan ko na si Ginoong Lawrence Diaz mula sa ibang bansa ay dadalo rin. Si Ginoong Lawrence Diaz ay isang sikat na investment expert. Kung tutulungan niya tayo, maliligtas ang pamilya Cruz, di ba? Ginoong Lawrence Diaz? Oo, at binigyan din ako ng kaibigan ko ng 2 imbitasyon. Ikaw talaga ang matalino, mahal ko. Bakit mo ako dinala rito? May gala para sa kawanggawa ngayon. Sasama ka sa akin. Gala para sa kawanggawa? Ikaw na lang ang pumunta sa ganitong event. Bakit pa ako sasama? 6:30 na. May 1 oras pa. Ayoko nang nahuhuli. Ikaw. Maligayang pagdating, Ginoong Montenegro. Ito ang asawa ko. Sasama siya sa akin sa isang gala para sa kawanggawa ngayon. Ayusin lang siya ng simple. Sige, Ginoong Montenegro. Ginang Montenegro, sumama po kayo sa akin dito. Hindi pa ako nakasuot ng ganitong damit. Pangit ba? Hindi pangit? Malapit na ang oras. Tara na. Ano ang kailangan kong tandaan mamaya? Ito ay isang pribadong gala para sa kawanggawa. Hindi mo kailangang kabahan. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya. Anong klaseng gala para sa kawanggawa ito ngayon? Bakit ang daming tao? Ang pribadong gala para sa kawanggawa na inorganisa ni Ginoong Lawrence Diaz. Sinasabi mo ba ang Lawrence Diaz ng mundo ng pamumuhunan? Narinig ko, maraming makapangyarihang kumpanya sa imperial na Kapitolyo ang nagtangkang makipagtulungan sa kanya, ngunit lahat ay tinanggihan. Kahit na, ikaw ay ang prinsipe ng korona ng pamilya Montenegro, pero si Ginoong Lawrence Diaz ay idolo ko pa rin. Ang idolo mo? Noong nasa kolehiyo ako, madalas ikuwento ng guro ko ang mga kuwento ng pamumuhunan ni Ginoong Lawrence Diaz. Sinusundan ko pa nga ang kanyang social media. Ngunit, hindi na siya nagbabahagi ng kanyang karanasan sa pamumuhunan. Huwag kang magbanggit ng ibang lalaki sa harap ko simula ngayon. Si Ginoong Lawrence Diaz ay hindi naman estranghero. Siya ang idolo ko, ang aking layunin. Sa totoo lang, kung magkakaroon ako ng pagkakataong makipag-usap kay Ginoong Lawrence Diaz ngayon, gusto ko siyang tanungin ng ilang tanong. Bakit narito si Sofia Santos? Bakit narito si Sofia Santos? Ginoong Lawrence Diaz. Kuya Christian, narinig ko na si Ginoong Lawrence Diaz ay kakaiba ang ugali. Dahil ba hindi tayo naghanda ng regalo, kaya hindi niya tayo pinapansin? Regalo? Oo. Ginoong Montenegro, ikinagagalak kong makilala ka. Ginoong Lawrence Diaz, ipakilala ko, ito ang aking ginang. Ginang Montenegro, tunay na likas, ang iyong kagandahan, nakakabighani. Ginoong Lawrence Diaz, labis. Ang iyong papuri. May problema ba sa kumpanya? Bakit hindi ka muna lumabas? At sumagot ng tawag, Ginoong Lawrence Diaz, narinig ko na ang gala para sa kawanggawa na ito ay personal mong inorganisa? Oo, ito ang unang gala para sa kawanggawa na ginanap sa imperial na Kapitolyo. Si Ginoong Montenegro ay nag-donate ng 100 milyon sa amin. Siya nga ang nangungunang batang henyo sa imperial na Kapitolyo. Nag-donate siya ng 100 milyon? Siya ay nag-donate ng 100 milyon. Oo nga, nabalitaan kong si Ginoong Montenegro ay nagpatayo ng ilang daang ampunan. Nakilala ko siya habang nasa Africa para sa isang rescue mission. Doon, nagtayo siya ng base para tulungan ang mga mahihirap. Hindi tulad ng ibang negosyante na mapagkunwari.
Tahimik lang siyang tumutulong sa likod ng mga eksena. Siya pala, nagpatayo ng ilang daang ampunan at gumawa ng napakaraming kabutihan. Oo, talagang kahanga-hanga. Hindi ba't kakaiba ang ugali ni Ginoong Lawrence Diaz? Bakit ang saya niya makipag-usap kay Sofia Santos? Si Diego Montenegro na naman. Mukhang ngayong nandito si Sofia Santos. Imposibleng makuha si Ginoong Lawrence Diaz. Paumanhin, Ginoong Lawrence Diaz, kailangan ko nang umalis. Ginang Montenegro? Pupuntahan mo ba si Ginoong Montenegro? Oo. Kuya Christian, saan ka pupunta? Hindi ba't hahanapin natin si Ginoong Lawrence Diaz? Magandang araw, Ginoong Lawrence Diaz. Magandang araw. Ako si Yara Santos, ng Grupo Santos. Nabalitaan kong unang beses ninyo sa Imperial na Kapitolyo, Ginoong Lawrence Diaz. Oo. May inihanda akong ilang sorpresa para sa inyo ngayong gabi, Ginoo. Para sa iyo, Ginoo, may inihanda akong ilang sorpresa. Sorpresa? Hmm, Anong sorpresa? Ginoong Lawrence Diaz, kung ano man ang gusto mo, mayroon ako niyan. Ayaw ko sa mga babaeng tulad mong mapanlinlang at komplikado. Walang binatbatang tulad mo kumpara kay Ginang Montenegro. Ano bang maganda sa walang hiyang Sofia Santos na yan? Nakakainis! Nakakainis! Nasaan na si Diego Montenegro? Hindi ba sabi niya sasagutin niya ang tawag? Bakit ang tagal niya? Sofia. Diego. Peste, Uy, Sofia. Mag-usap tayo ng maayos. wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Christian Cruz, mga matatanda na tayo. Hindi mo naman siguro iniisip na magkaibigan pa rin tayo pagkatapos maghiwalay, di ba? Lalo na sa lahat ng ginawa mo sa akin, hindi mo naman siguro nakalimutan agad yon, di ba? Sofia? Dati, naging gago ako at nasaktan kita. Pero napilitan lang ako, may lihim na problema. Ako, Bitawan mo ako, kadiri ka. Sofia, alam kong nagkamali. Talaga ako. Bigyan mo ulit ako. Ng isang pagkakataon? Pwede ba? Tatalikuran mo lang ba ang lahat ng ginawa ko para sa iyo noon? Gago, bitawan mo ako. Gago, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan, Sofia. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako bibitaw. Ngayon, pagpikit ko ng mata, ikaw lang ang nakikita ko. Ang sa amin ni Yara Santos ay acting sa harap ng iba lang. Ang malanding babaeng yon, paano ko naman talaga magugustuhan? Malanding babae? Ako ang malanding babae? Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng isang pagkakataon, di ba? Alam kong hindi ka babaeng mapaghangad ng yaman. Ang sa inyo ni Ginoong Montenegro. Pinilit ka ba niya? Narinig ko. Ang lalaking yon ay isang manyakis. Ang isang babaeng tulad mong mabait at malumanay, paano hahayaang pagsamantalahan ng manyakis? Christian Cruz, bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Sofia, mag-umpisa ulit tayo, di ba? Ayoko nang mawala ka ulit. Totoo. Ginagamit ko lang si Yara Santos. Ikaw lang ang nasa puso ko. Sige, naniniwala ako sa'yo. Bitawan mo ako. Sofia, pag nakapag-ipon ako ng ilang puwersa, pakakasalan kita. Sige. Hihintayin ko yan. Ang galing, Sofia. Alam kong ikaw ang pinakamabait at maalalahanin, si Yara Santos. Hindi man lang makapantay sa isang hibla ng buhok mo. Nga pala, Sofia, ano ang relasyon mo kay Ginoong Lawrence Diaz? Pwede mo ba akong tulungan na makipagkita sa kanya? Sa pangalan mo? May proyekto kasi ako, alam mo na. Sige. Pero, si Yara, kailan mo balak iwanan siya? Ayoko maging isang kabit na sisira ng kaligayahan. Huwag kang mag-alala, Sofia. Kapag napatatag ko na ang aking kapangyarihan at may kakayahan na akong protektahan ka, agad ko siyang iiwan. Gusto kong magdaos ng isang marangyang kasal sa'yo. Sige, hihintayin kita. Sofia Santos, ikaw na walang hiya. Bakit ka nandito? Sofia Santos, pati ang lalaki ko, inagaw mo pa. Ayaw mo na bang mabuhay? Yara, tingnan mong mabuti. Si Christian Cruz ang nagmakaawa sa akin na bigyan siya ng pagkakataon, nagmakaawa na patawarin ko siya. Wala akong ginawa. Kung hindi mo nilandi si Kuya Christian, mahuhulog ba siya? Tingnan mo, liripitin ko ang bibig mo. Bitaw. Para sa iyong walang preno na bibig kanina, humingi ka ng tawad. Si Sofia Santos. Nilandi niya ang lalaki ko. Saan siya sumulpot? Hindi kaya nakita niya ang lahat kanina? Nakakahiya naman. Ginoong Montenegro, mag-usap tayo ng maayos. Ginoong Montenegro, ang pagkakaintindihan namin ni Sofia ay naresolba na. Manahimik ka! Pinagsalita ba kita? Ginoong Montenegro ako. Huwag mo na akong pag-ulit-ulitin pa. Para sa iyong kawalan ng galang, humingi ka ng tawad. Ang sakit, pinsan.
Patawad, nagkamali ako. Naging padalos-dalos ako kanina. Patawad. Diego, hayaan mo na lang. Gala para sa kawanggawa ni Ginoong Lawrence Diaz ngayon. Ang dalawang ito ay malas. Huwag mong hayaang masira ang iyong kasiyahan sa pagdalo sa piging. Sofia, tayo. Christian Cruz, ilang beses ko pa bang sasabihin sa iyo ang mga ginawa mo sa akin, hindi ko kailanman mapapatawad sa buong buhay ko. Hindi, Sofia. Napagkasunduan na natin kanina. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, totoo akong magiging mabuti sa iyo. Huwag ka nang magpakita sa akin. Hindi ba't sinabi mong baliw ako? Hindi mo ba alam ang aking baliw na estilo ng paggawa ng mga bagay? Lintik, Christian Cruz, ikaw naman loloko. Yara Santos, anong pinaggagawa mo? Anong pinagsasabi mo? Narinig ko lahat kanina. Sabi mo, kasama mo ako para lang patatagin ang iyong kapangyarihan. Tapos, pakakasalan mo si Sofia Santos at iiwan mo ako. Christian Cruz, talagang nakakasakit ng damdamin. Ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi mo pa ba naiintindihan? Panandali ang plano lang yon. Ang tagal na nating magkasama. Hindi mo pa ba ako kilala? Panandali ang plano. Tama. Si Sofia Santos, ang babaeng mayabang, at walang alam sa pag-ibig. Paano ko naman talagang magugustuhan? Eh yung kanina? Wala lang yon. Kanina, ginagamit ko lang siya. Hindi ba maganda ang relasyon niya? Kay Lawrence Diaz? Gusto ko lang makuha ang tiwala niya. Talaga? Oo naman, Yara. Kailan ba kita niloko? Ngayon, ang pamilya Cruz ay nasa panganib. Si Sofia Santos, hindi ba siya may kakayahan? Kaya napilitan akong gawin ito. Yara Santos, ang tanga mong yan, kung hindi lang dahil sa'yo, na karapat-dapat na tagapagmana ng ang pamilya Santos, sa tingin mo ba, pakakasalan kita? Sige, naniniwala ako sa'yo. Kuya Christian, anong gagawin natin ngayon? Umasa kay Lawrence Diaz, hindi na pwede ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Maraming prominenteng pamilya sa imperial na Kapitolyo. Ang pamilya Montenegro na ito, iniisip ba nilang kaya nilang kontrolin ang lahat? Diego, bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Hoy! Anong ginagawa mo? Kanina. Ang nangyari kanina, hindi mo ba kailangang ipaliwanag? Talagang nagkamali ka lang kanina. Si Christian Cruz ay isang walang kwentang lalaki. Paano ko siya paniniwalaan? Nasa puso mo pa rin siya. Nagkamali ka. Matagal na siyang wala sa puso ko. Hinawakan ka niya. Dahil kasal ka na sa akin, akin ka. Paano ka magkakaroon ng ibang iniisip? Para sa akin, mas mahalaga ang katapatan kaysa kakayahan. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Talagang nagkamali ka lang. Maling akala. Naniniwala lang ako sa nakikita at naririnig ko. Kung si Christian Cruz ay talagang magbabago, may 70% kang tsansa na patawarin siya. Sofia Santos, wag mo akong biguin. Minsan, ang nakikita ng mata at naririnig ng tenga ay hindi laging totoo. Naniniwala lang ako sa sarili ko. Anumang pagtataksil sa puso ko ay hindi mapapatawad. Ano ba yan? Si Christian Cruz ay isang walang kwentang lalaki. Paano ko siya mapapatawad? Sekretarya Garcia, ayusin mo. Gusto kong bangkarotehin ang pamilya Cruz. Sige, Presidente. Aayusin ko agad. Lintik. Anong nangyari, Kuya Christian? Narinig ko lang na bangkarote na ang pamilya Cruz. Anong nangyari? Ang pamilya Santos ay may ilang malalaking proyekto rin na pinahinto. Ano ba to? Ang pamilya Santos, parang hindi na rin kakayanin. Si Diego Montenegro. Diego Montenegro? Si Diego Montenegro na naman. Kuya Christian, anong gagawin natin? Talaga bang matatapos na ang pamilya Cruz at pamilya Santos? Si Diego Montenegro. Inabisuhan niya ang buong imperial na Kapitolyo na i-blacklist ako. I-blacklist ka? Ito, sa posisyon ni Diego Montenegro. Sa imperial na Kapitolyo, kung sasabihin niyang i-blacklist ka, sino ang maglalakas loob na tulungan ka? Ito, Kuya Christian, si Sofia Santos yan. Ang lahat ng ito, isisi mo kay Sofia Santos. Sofia Santos. Presidente. Anong schedule ni Ginang ngayon? Oh, si Ginang ay nag-part-time sa flower shop ng kaibigan niya. Ay, Presidente, may proyektong binili pa tayong pag-uusapan mamaya. Ipostpone mo yan bukas. Sige, aayusin ko. Maligayang pagdating. Anong gusto mong inumin? Nagpa-part-time job ka? Hindi. Tindahan ito ng kaibigan ko. Tumutulong lang ako. Ang tanong ko, nagpa-part-time job ka ba? Oo, siguro. Tindahan ng kaibigan ko to. Tumutulong lang ako
Tapos binibigyan niya ako ng ilang daang piso. Hindi ba kita kayang buhayin? Hindi ko kailangan ng suporta mo. May sarili akong mga kamay at paa. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Sige, tanong ko. Bakit ka nagpa-part-time job dito? Hindi ko ba nasabi? Tindahan ito ng kaibigan ko. Tumutulong lang ako. Niloloko mo pa rin ako? Inimbestigahan ko na. Wala kang kaibigang may tindahan. Oo, nagpa-part-time job ako. Bakit? May nakasaad ba sa kasunduan sa kasal na bawal mag-part-time? Tatay, bakit? Sofia, ang mga naniningil ng utang sa labas, pinipilit ako magbayad. Wala akong pera. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ba't nag-transfer ako sa'yo ng 200,000 kahapon? Ano ako sa'yo? ATM? Tao ako, isang buhay na tao. Ay, ito, anak ko. Ako. Pag ano ang gusto mo, sabihin mo ng malinaw? Sige, 3 milyon. Ipapatransfer ko agad sa sekretarya ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Alam mo naman ang ugali ng tatay ko. Hindi mo ba alam? Hindi mo siya kailangang tulungan. Kung hindi ko siya tutulungan, mananahimik ka lang ba? Hindi niya ako kailanman itinuring na anak. Makasarili, mahilig kumain at tamad. Walang narating. Kinamumuhian ko siya. Kung gayon, tatanungin kita. Kung may mangyari sa kanya, mananahimik ka lang ba? Kung may masamang mangyari sa kanya, hindi ka ba magsisisi? Hindi ka ba magdaramdam? Sinasabi ko sa'yo, gagawin mo? Ang pagtatrabaho mo rito ay para sa kanya, hindi ba? Ang tindahang ito ay bago mo lang binuksan. Mayroon kang utak pang negosyo. Maganda ang napili mong lokasyon. Malaki ang bilang ng tao. Mayroon akong eksperto sa bagay na ito. Kung may tanong ka, huwag kang mag-atubiling magtanong. Salamat. Ikaw, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Umuwi ka sa akin. Ang taong ito ay talagang isip bata at mapang-abuso. Sa hinaharap, anumang mangyari, hindi ko gusto na ang aking gina ay may itatago sa akin. Naiintindihan ko. Bukas, magbibiyahe ako para sa trabaho. Ano man ang mangyari, tawagan mo ako kaagad-agad. Sige, gagawin ko. Christian, wala na talaga akong pera. Pakiusapan mo si Kuya Leon. Ayoko maputulan ng kamay. Tio? Itong si Sofia Santos ang nagpahirap sa akin. Ngayon, ang buong lungsod ng Monteverde ay binaboykot ako. Sabihin mo, paano ako magmamakaawa para sa'yo? Nakakatandang tiyo, sisihin mo na lang ang walang hiyang anak mo. Ako. Anong nangyari? Sofia, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Ayokong maputulan ng kamay. Ikaw ang tunay kong anak. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Nasaan ka? Pupunta ako diyan agad. Christian, magkamag-anak pa rin tayo. Kaya tulungan mo na si Tio. Pamilya? Sino ba ang pamilya ko sa'yo? Tanungin mo si Sofia Santos kung nagpakita ba siya ng awa sa akin? Aray, masakit. Tigil. Talagang dumating ka. Christian Cruz. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako? Simple lang. Mamatay ang tatay mo? O patayin mo si Diego Montenegro? Ano? Satisfied ka ba sa deal na to? Christian, sobra ka na. Sobra? Ang pamilya Cruz ay bangkarote na. Ang tatay ko, dahil sa pagkabangkarote ng pamilya Cruz, inataking puso. Ngayon, nasa ospital pa rin. At nilalabanan ang kamatayan. Sino ang may kasalanan? Ikaw, Sofia Santos? Kung hindi dahil sa'yo, magiging ganito ako ngayon? Sarili mong kagagawan yan. Huli na kitang tatanungin. Patayin mo ba ang tatay mo? O patayin si Diego Montenegro? Pagsisisihan mo yan. Pagsisihan? Ako? Ngayon nagago ako at ganito ang kalagayan ko? Sasabihin mo sa akin na pagsisisihan ko? Bibilang ako ng 3 beses. Sabihin mo sa akin ang desisyon mo. Hindi ka pa rin siguro naghihintay kay Diego Montenegro na iligtas ka, no?
Naimbestigahan ko na. Matagal nang umalis si Diego Montenegro sa bansa. Ikaw na walang hiya at malandi. Ginawa mong miserable ang pamilya Santos. Hindi ka kawalan kung mamatay ka. Sofia, ayaw mamatay ni tatay. Nagbago na ako. Hindi na ako magsusugal kailanman. Sofia, iligtas mo ko. Ayaw kong mamatay. 3. 2. Ano ang gusto mo? Diego, huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, papatayin ko siya. Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 100 milyon. Palayain mo ako at ipadala sa ibang bansa. Kuya Christian, paano naman ako? Umalis ka diyan. Bilisan. Bigyan mo ako ng 100 milyon. Ipadala mo ako sa ibang bansa. Alam mo ba na ang 2 taong ito sa likod ko ay ngayong taon mga kampiyon at pangalawa sa free fighting? Ikaw. Diego, umalis ka na. Diego. Ayos ka lang ba? Ayos lang, dumating ka sa tamang-tama lang. Sekretarya Garcia, ibigay si Christian Cruz sa abogado para asikasuhin. Tungkol naman kay Yara Santos, ipadala siya sa ospital para sa katinuan at ikulong ng 2 taon. Sige, Presidente. Sofia, ako. Mula ngayon, ayusin mo ang buhay mo. Ang pagiging totoo ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Bakit? Sofia Santos, gusto kong sirain ang kasunduan. Ha? Ano? Ang kasunduan. Hindi pa aabot ng 1 taon ang kasal natin. Gusto ko nang tapusin ito ng maaga. Gusto mong makipagdiborsyo? Sofia, sa panahong magkasama tayo, ipinaintindi mo sa akin kung ano ang tunay na dalisay na pag-ibig. Gusto kitang alagaan, pangalagaan habang buhay. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataong ito? Pumapayag ako.